Diyos. Pinapakita nila dito yung kanilang lifestyle na napaka bongga. Kumbaga, yung display ng kanilang karangyaan, mga kaibigan, pinapakita nila in a form of pagkakatay ng 100 na cattle. My God, kulto talaga ang mga Duterte. Kulto. Kasalanan sa Diyos yan, mga kaibigan. Kasalanan yan sa Diyos ang kanilang ginagawa. Kasalanan yan. Grabe guys, diba? Grabe. Tingnan nyo kaya pala nila magkatay ng 100 na cattle in a day. Samantalang marami silang kababayan na nagugutom. Nakita mo yun? Nakita mo yung ibig kong sabihin. In a day, kaya mong magkatay ng 100 na cattle, pero hindi mo natutulungan yung mga kababayan mong nagugutom sa kanilang pang-araw-araw na maitawid nila yung kanilang kabuhayan. Pero in just a day, magkakatay ka ng 100 just for sacrifice para kay Duterte. Kulto talaga. Kulto talaga. Alam niyo mga kaibigan, may ano din yan meron din yung sa psychology guys, no? May ano yan guys, reflection ng hindi po ayos, hindi po sound mind ang isang tao. Wala po sa maayos na pag-iisip ang isang tao na magpapakatay ng 100 cattle in a day para sa sakripisyo. Sara Duterte is insane. Baliw si Sara Duterte. She's insane. Baliw po siya, guys. She's insane. Walang matinong tao na magpapakatay ng 100 cattle in just a day. Tandaan nyo yan, guys. Wala. She's insane. Baliw po. Baliw ang Vice Presidente. Kasalanan ang kanyang ginagawa. Hindi po yan yan po ay karimari-marim sa paningin ng Diyos ang ginagawa ni Sara Duterte. No? Yan po ay gluttony. Alam niyo ba mga kaibigan, ang sabi sa Bible, darating ang Panginoong Jesus, no? Yung second coming, darating yung second coming, darating yung sinasabing pagbabalik, no, ng Panginoong Jesus. In the time kung saan yung mga tao ay nagkakasayahan sa pagkain ng todo-todo na talagang andun katakawan sa pag-inom, no? Darating ang Panginoon sa mga panahon na yung mga tao ay grabe na ang kasalanan. So, mga kaibigan, kasalanan sa Diyos yan. Huwag na po tayong magplastikan at magbulahan. Yung mga nagbabasa dito ng Biblia, yung mga nakakaalam sa Biblia, kasalanan sa Diyos ang ginagawa ni Sara Duterte.
Hindi po ganyan. Ang isang Kristiyano, kung Kristiyano ka, hindi ka dapat ganyan. Kahit nga yung Muslim sa Bible, hindi naman nagganyan. Sacrifice, mag-o-offer sila ng sacrifice. Hindi naman 100 cattle. Isang baka nga lang ang kanilang ino-offer. Hindi 100. Isang sheep lang, isang lamb. Ito, 100 cattle. Grabe mga kaibigan. Grabe. Kasalanan po sa Diyos ang ginagawa, no? VP Sara Duterte. Gluttony. Gluttony po yan. Yan. So, kailangan mga kaibigan, no? While enjoying the nourishment provided by God is not inherently sinful, the emphasis is placed on maintaining a balanced and disciplined lifestyle, avoiding the pitfalls of gluttony and excess that may lead to spiritual physical harm, no? So, very harmful po, no? Yung ginagawa ngayon ni Sarah, no? The Bible mentioned gluttony, no, as an excessive and indulgent consumption of food and drink. Yan. So gluttony is condemned as a sinful behavior and goes against the principles of temperaments and self-control. Proverbs 23:20-21. No? So, yan po mga kaibigan, no? Sabi po sa Philippians 3:19 states, their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. The passage suggests that prioritizing physical desires, including indulging in excess food, can lead one away with spiritual and moral virtues. Yan. So mga kaibigan, the Bible condemns gluttony, excessive food. Bawal po yan sa Biblia. Marami pong salamat sa thumbs up, no? Dawan Mix Vlogs. Marami pong salamat. Yan. So guys, tuloy natin, no? Punta tayo sa ating topic. Yan. Okay. So, ito po yung sa EDSA, no? Ito po yung mga DDS. DDS po sa EDSA Shrine. Yan. So, ito po yung mga DDS. Ang panawagan, Marcos resign. Yan, DDS po ito. So, ito, sila lang. Konti lang sila. Yan. Yan, DDS po ito. Yan. Ito po yung sa EDSA, no? Konti lang po sila. Sila lang. Ang panawagan po ng mga DDS, Marcos resign, no? So, bakit po sila nanawagan ng Marcos resign? Kasi gusto po nilang ipalit ang Luz Tayera na allergic sa accountability. Gusto nilang ipalit si Luz Tayera na ayaw ng accountability at ayaw sumagot sa trial. Ang gusto lang niya maglustay ng pera, mamasyal sa ibang bansa, manira sa gobyerno, ayaw nang magtrabaho kasi siya ay tamad, basta gusto lang niya maglustay ng pera. Yun po yan mga kaibigan, no? At, wala na pong sumasama sa kanila, no? Sa mga DDS, wala na pong sumasama dahil wala naman pong magkakagusto na mag-resign ng Pangulo pagkatapos ang papalit si Inday Lustay. Eto mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo totoo. Yung kasama namin, si Balita at Kaalaman, nagkakanda kasi yun ng mga survey. Mahilig yun sa Kali survey.
At yung ginawa po niyang kalye survey, mga kaibigan, pumunta po siya sa University Belt. Alam niyo yung University Belt? Yan yung, sa ano yan, mga bandang Mindiola yan, na maraming mga university nando, no? Mga university. At nagtanong siya doon sa mga kabataan. Guys, 98% ng mga kabataan naniniwala na si Sarah ay ulitin ko, 98% ng mga estudyante, ng mga kabataan, naniniwala na si VP Sara Duterte ay may kaya si VP Sara Duterte hindi mananalo yan. Lalo na sa 2028, nakaramihan ng botante, Gen Z. Hindi yan mananalo, guys. 98% ng mga kabataan nang tinanong, naniniwala sila na si VP Sara Duterte ay may sa tingin nyo iboboto yan? Walang boboto dyan. Ang boboto dyan, DDS lang. Hindi yan mananalo. No? Hindi mananalo yan. So, ano pa? Okay. Uy, happy 90th birthday. Happy 90th birthday pala, no? Bati nga tayo. Kay Abalos. Happy birthday po. 90, ano na pala, 90 years old na pala si Abalos. Okay. O kahit nga si Tuning, kahit si Katunying, si Katunying din. Sabi ni Katunying, nung panahon ni Duterte, mayroon ba kayong naalalang ipinakulong niya na korap? Wala. Kahit si Katunying, alam ni Katunying na sa panahon ni Duterte, walang napakulong na korap. Diba? Kasi wala naman talaga eh. Ay, konting-konti lang. Mga DDS. Konting-konti lang sila. Nakakatawa, no? Marcos resign daw, konting-konti lang. Naku, kung ganyan lang kayo kakonti, hindi niya mapaparesign si PBBM, mga bubok. Tingnan nyo. Inaasar sila ni Janet Pasilan, konting-konti lang sila, pinapag-resign nila. Ay, nako. O mga guys, no, dali. Kakatawa naman itong mga to. Yan. Okay, so mga kaibigan, dito na tayo sa
Pang-apat na topic yan. So, wala pong iwanan kay PBBM, no? At kay Speaker Martin Romualdez. Yan. Wala pong iwanan. Mula noon hanggang ngayon, wala pong iwanan, no? Hindi po iwanan ni Speaker Martin Romualdez si PBBM. Patuloy po siyang susuporta sa ating Pangulo, no? So, in politics, no, maraming umaalis o lumilipat na partido na kapag hindi na convenient, pero si Speaker Martin Romualdez po ay mananatili sa side, no, ng ating Pangulong BBM. At yan po mga kaibigan, no, in the very beginning, no, from the very beginning, through good days and messy ones, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay mananatili po na nasa tabi, no, ng ating Pangulo. And now, even after stepping down as a speaker, he remains the President's most consistent ally. No? So, ito po mga kaibigan, no, ang papaalala natin sa inyo. Siya po yung co-founder and major force behind the unity team, no, si Speaker Martin Romualdez. In fact, mga kaibigan, si VP Sara Duterte ay merong video na kung saan pinapasalamatan niya si Speaker Martin Romualdez na lahat daw ng luha, dugo, pawis, lahat effort ay si Speaker Martin Romualdez daw. Kanyang pinapasalamatan. Lahat daw ng effort na yan, 32 million, ay kay Speaker Martin Romualdez, no? Sa kanya pong video. Pero ngayon ay kanyang, since nangyari po na yung confidential funds, ay nabuko yung kanyang confidential funds, simula noon galit na siya. Wala pong utang na loob si Sara Duterte. Si Speaker Martin Romualdez po ang nag-ampun sa kanya para siya ay magkaroon ng partido at siya ay makatakbo. No? So wala po talagang utang na loob si Sara Duterte. Dahil lang po nabuko ang kanyang confidential funds, nagalit na siya dito kay Speaker Martin. No? So ito po mga kaibigan, 291 congressmen supported his speakership. Grabe, halos buong Kamara. Kasi nasa 330 ang Kamara. So 291 po ang sumuporta kay Speaker Martin Romualdez. Sobrang dami. At 61 out of 64 LEDAC bills passed under his leadership. Grabe, no? All aligned with PBBM's administration's priorities. Biruin mo sa 64, 61 ang kanyang nagawa, mga kaibigan, no? Halos na-accomplish lahat ni Speaker Martin Romualdez. So, highest trust rating ever for the House under his term. No? Dito din po kay Speaker Martin Romualdez. Walang sabit, walang bahid ng korupsyon, walang iniwan, mga kaibigan. And yes, he resigned. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil maayos, hindi dahil sa pressure, kundi para maging maayos ang investigasyon. Kaya po siya nag-resign. No? Martin Romualdez stepped down as a speaker to give way to full investigation sa independent probe into the DPH anomalies. Kasi may respeto siya sa proseso at suportado niya ang Pangulo. Hindi po siya katulad sa Vice President na lahat pipigilan, no? Para hindi matuloy ang trial at ayaw sumagot sa mga katanungan ng babastos ng mga kongresista, ng babastos sa Pangulo, lahat binabastos para lang siya ay masave, no? Hindi po katulad kay Speaker Martin na talagang ginagalang niya ang proseso. Samantalang si Sara, binabastos ang lahat para lang mapigilan ang kanyang trial sa impeachment, no? So, alam niyo si Speaker Martin, pwede naman siya magstay kasi siya pa rin yung pinili. Marami siyang numero, siya pa rin ang pinili ng Kongreso. Pero mas pinili niya na bumaba sa pwesto dahil mas gusto niya na harapin ng buong buo ang investigasyon laban sa kanya. Yun po mga kaibigan, no? So sa panahon ngayon, that kind of leadership is very rare, no? Loyal siya sa tao, loyal sa presidente, loyal sa bayan. Walang paawa, no? Just quiet service and clear commitment. Hindi niya ginagamit ang posisyon
to protect his allies or to block investigation. Wala pong ganon. Instead, he set the tone. Kung gusto ng Malacanang ng transparency, unahan natin sa sarili nating bahay, no? Kaya ngayon, siya ang target. People with 2028 ambitions, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez po ang tina-target, no? They know Romualdez is still a threat, no? Para po sa kanila, si Speaker Martin Romualdez ay isang threat. Yan. So, yan po mga kaibigan na, si Congressman Martin Romualdez po, no, still working, still loyal, still standing. Hindi niya kailangan ng pwesto para magtrabaho. Hindi niya kailangan ng titulo para maging leader. And Martin Romualdez proves that every single day, kahit wala na siya sa speaker's chair, ay he continues to support PBBM and more importantly, continues to serve the people. Yan po mga kaibigan, no? So, yan po ang true leadership na pinakita sa atin ni PBBM, no? He don't run away, but they rise above. Congressman Martin Romualdez, wala na sa pwesto, pero nanatili pa rin matatag para sa katotohanan at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Okay. Tingnan natin yung yan. So dito po mga kaibigan, no, sa rally, no, na nagrarally po ngayon ating mga kababayan sa Luneta, meron po sa Camp Aguinaldo, meron din po sa EDSA Shrine. So dito po mga kaibigan, ngayon po ay anibersaryo ng martial law, no, ni Apu Lakay. At ngayon po, anniversary ng ating demokrasya. Alam niyo ba mga kaibigan, no, ito yung one of the best legacy ni Apu Lakay ay ang pagdideklara ng martial law. Dahil po sa martial law na to, ay na-maintain ng Pilipinas ang ating democracy na ating nai-enjoy ngayon. At dahil din po sa martial law na to ay talagang umayos po ang buhay ng mga Pilipino at yung mga taong labas ay nagsitago at hindi na nakapanggulo. So marami pong benepisyo na nangyari, no, sa panahon ni Apu Lakay at bilang isang tao na nabuhay sa panahon, mga kaibigan, na wala pang martial law, no? Buhay na ako at pagmulat ng mata ko, nandyan na, no? Ang Pangulo ay si President Marcos Sr. At nung nagdeklara nga siya ng martial law ay alam ko na, nanonood kami noon sa TV at siya po ay nagdeklara ng martial law. So mga kaibigan, naranasan ko yung wala pang martial law, baguluhin, wala pang martial law. Putukan doon, nag-iinkwentro. Nasa ano po kami, nasa Mindanao, no? Nasa Mindanao kami. Nag-iinkwentro yung mga sundalo, tsaka mga taong labas. Tapos, nung nagkaroon na po ng martial law, nagdeklara ng martial law, ay umayos na po, no? Nawala na po yung kaguluhan, tapos kami po ng mga bata ay lumalabas sa lansangan at nakakapaglaro kami. At is po, no? At is po kami dahil disiplinado ang mga tao sa panahon po ng martial law. So, para sa akin, no, naging maganda po yung experience, no, namin, no, sa panahon po ng martial law. At yun nga, nung nilift ni Apu Lakay ang martial law noong 1981, ayan, dyan na naman, nag-umpisa na naman, nag-start na naman, na nagkakaroon na naman ng mga pagkilos, nagkakaroon na naman ng mga kung ano-anong mga binubuo, no, mga destabilisasyon etong oposisyon. Pero para po sa akin, overall, maganda po ang martial law. No? Napakaganda po ng martial law. So, sabi ni sino daw ang nagpalibing kay Marcos Sr.? O eto, tanungin kita. Sino ang nagsabi nung siya ay nangangampanya? Sino ang nagsabi na ipapalibing niya si Apu Lakay? Sino ang pumunta sa Ilocos Norte
naglumuhod sa mga loyalista, naglumuhod sa mga Marcos na suportahan siya. Di ba si Duterte? Ngayon, nung nangangampanya na si Duterte, nung siya ay iniindorso ng mga Marcos, nung nangangampanya si Duterte, ano ang kanyang promise sa eleksyon? Ano ang election promise niya? Pag siya ay nanalo, ipapalibing niya si Apo Lakay. Anong sabi ng mga loyalista? Ay, maganda ito. Maganda to kasi parang maka-Marcos to eh. Maganda to kasi ipapalibing daw niya si Apo Lakay. Pangako niya sa mga loyalista na pag siya ay nanalo, ipapalibing niya si Apo Lakay. Ano nangyari? Binoto siya. Binoto siya ng mga loyalista. Ngayon ang binoto siya, anong dapat niyang gawin? Expected na dapat niyang ipalibing or payagan na ilibing si Apo Lakay dahil pinangako niya yan sa kanyang election promise. Hindi naman siya iboboto ng mga loyalista eh. Kung hindi siya nangako na ipapalibing si Apo Lakay, hindi siya iboboto ng loyalista. So kung titingnan natin, same lang. Bawi lang. Dahil nanghingi siya ng suporta sa mga loyalista, naglumuhod siya sa Ilocos Norte, pumunta siya sa bahay ni Apo Lakay, niligawan niya ang mga loyalista, ang mga Marcos, para manalo siya sa eleksyon. Pinagbigyan siya, so dapat lang natuparin niya ang kanyang pangako. So same. Pero overall, kung titingnan natin, sino ang mas may malaking utang na loob? Si Duterte. Si Duterte ang may malaking utang na loob. Bakit? Kasi hindi naman siya magiging Pangulo ng Pilipinas without the support of the Marcos loyalists and the Marcoses. Hindi siya mananalo. My God, nandyan yung mga sikat to. Nandyan sina Grace po, nandyan sina Mar Rojas, nandyan sina Binay. Ayan, ang daming sikat. Hindi iboboto si Duterte. Pero dahil sa dami ng mga loyalista at Marcos supporters, kaya siya nanalo. Kami, mga loyalista, mga Marcos supporters, yun ang bumoto kay Duterte. Make sense? Alam niyo na ngayon, no? Alam niyo na ngayon na si Duterte ay merong promise nung panahon ng eleksyon na pag nanalo siya, ay ipapalibing niya si Marcos Sr. Niligawan niya ang mga loyalista, nagpunta siya sa Ilocos Norte, at siya ay pinagbigyan. Binoto siya. So kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako sa mga loyalista. Make sense? Di ba? Pero kung titingnan natin overall, sino ang may malaking utang na loob? Si Duterte. Kasi hindi naman siya kilala eh. Tapos nanalo siya. Diba? Malaking utang na loob niya sa mga Marcos at mga loyalista. No? So today, September 21, 2025, a rally is being held to a protest, no? To protest corruption in government, particularly the widespread of flood control project scandal. The action is patriotic and commendable. Citizens raising their voices against corruption is an essential civic duty. However, before fully supporting this rally, we must ask who is truly leading this fight. Identifying the organizers is key to ensuring that the movement is genuinely against corruption, not politically motivated. The fight against corruption should not focus solely on the current administration. If we are genuinely committed to reform, we must trace corruption to reform. We must trace corruption across all administrations, past and present. Why single out only today's leaders when the alleged misappropriation of funds involves members of both the lower and upper house, with roots that may extend to prior governments? No? Now,
Consider Speaker Martin Romualdez. He recently stepped down from his position as a speaker, the fourth highest office in the land, not out of fear or guilt, but to allow Congress to conduct a proper investigation without interference. His resignation is a demonstration of humility and integrity and courage. By stepping aside, Romualdez shows that true leadership is about principle, not power. No? Contrast this with Vice President Sara, who remains in office despite facing her own allegations of corruptions. No, she has also been invited to join the rally. Her participation raises question about the moral credibility of the movement. How can a leader under investigation credibly lead a fight against corruption? Diba? Leadership requires moral authority and holding onto power while facing allegations undermines that authority. So makikita natin mga kaibigan dito yung contrast, no? Yung contrast, makikita natin mga kaibigan, no, na si Romualdez nag-step down to allow justice to take its course, no? Pina-prioritize niya yung country bago yung kanyang posisyon, no? Yung country muna at hindi niya alintana kung may posisyon siya o wala. Samantalang si Sara, gusto niyang mag-i-stay siya as Vice President kahit ang dami-dami niyang mga korupsyon na dapat na linisin, pero nag-i-stay siya as Vice President. Ayaw niya mag-resign, kundi gusto pa nga niya maging Pangulo ng Pilipinas. Gusto pa nga niya bumaba sa PBBM para siya maging Pangulo. Kapal na mukha, di ba? Makapal na mukha, no? So, dito mga kaibigan, no? If this rally is truly about reform, the love of country, it must remain principled and free from political contamination. Only leaders who act with integrity, like Speaker Martin Romualdez, can inspire a genuine change. The people must discern who truly leads with incorruptible courage and who does not. Let this rally be a call for principled leadership, not political posturing. Let it honor those whose actions speaks louder than words. Yan. So yan mga kaibigan, no? Yan. So maraming kumakalat na maling paratang, no? Dito laban kay Speaker Martin Romualdez. Kesyo may ghost project daw, kesyo may connection daw sa mga contractors, kesyo kasama daw sa mga flood control anomalies, pero ni isang ebidensya, mga kaibigan, ay wala silang maipakita. So, ibig sabihin, kapag walang ebidensya, ito ay walang katotohanan. Diba? Ganun lang naman yung mga kaibigan, kapag walang ebidensya, walang katotohanan, no? So, ano pa? Wala siyang ghost o substandard project sa Tacloban. Take note ha, hindi siya tumatanggap ng campaign contributions mula sa contractors. Wala ni isa sa mga contractors o DPWH officials na nagsabing kilala nila siya o may direktang koneksyon sa kanya. Lahat puro lang sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, di ba? Wala ni isa sa mga contractors na yan ang nakapagsabi na diretso nilang ganito kilala o binigyan si Speaker Martin Romualdez, no? So, ano pa? Hindi rin siya membro ng bicameral committee na pinagmula ng mga tinutukoy na insertions. Wala siya, no? Kaibigan, dalawa na yung naglinis ng pangalan ni Speaker Martin, na sinasabi na wala sa BICAM si Speaker Martin. Ang nandun sa BICAM last touch ay si Cheese Escudero at saka si Zaldico. Silang dalawa daw yung nagdoktor, no? Yung gumawa ng lahat ng yun. Si Cheese Escudero at saka si Zaldico. Wala si Speaker Martin Romualdez, no? Lucas Gamers. Hello din po sa inyo, no? So, ano pa? Yan.
So, yun guys, no, wala siya sa BICAM, wala si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Ang nandun lang ay si Chis Escudero at saka si Saldico. Pinatunayan po yan ng mga mambabatas, no? At saka makikita mo naman eh. At meron namang may record naman eh kung sino yung last touch, di ba? Hindi naman yan may pagkakaila, no? So, hindi po siya membro ng BICAM, hindi rin po siya pinagmulan ng tinutukoy ng mga insertions. Sa kabila ng lahat ng ito, siya pa rin ang pinakabinabatikos at pinupunteriya sa social media. Sino ang may pakana? Malinaw ang mga troll farms ng Duterte. No, mga Duterte, diehard kulto. Malinaw po, sila po yan nagsasagawa ng mga orchestrated vilification campaign laban kay Speaker Martin Romualdez. No? Tandaan guys, no, hindi resignation ng pagkatalo ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Ito po ay resignation of principle, no? Pinili niyang bumaba bilang speaker para bigyan daan ang Independent Commission for Infrastructure na magsiyasat ng walang takot, paboro, impluwensya. Wala akong kasalanan, wala akong tinatago. Ito ang malinaw na mensahe ni Speaker Martin Romualdez. So kung tutuusin, mas madali para sa kanya, no, na magkapituko sa posisyon, mga kaibigan, no? Pero hindi po niya ginawa, no? Mas pinili po ni Speaker Martin Romualdez yung mabigat na landas na umalis sa pagiging speaker. Ang ipinakita niya, mga kaibigan, ay nagpalakas pa, no, ng tiwala ng ng taong bayan sa kanyang pamumuno, no? So, mas mahalaga po kaysa titulo, mas mahalaga po ang integridad. At yan po ang napanatili ni Speaker Martin Romualdez hanggang sa huli. Ang kanyang integridad at ang kanyang prinsipyo, no? Mga kababayan, huwag kayong magpapalinlang ha. Ang mga atake laban kay Speaker Martin Romualdez ay hindi tungkol sa ghost projects. Ito ay tungkol sa politika at sa dulo, truth will outlive the lies, no? So mga kaibigan, sa dulo po nito, lalabas ang katotohanan ni Speaker Martin Romualdez ay malinis. At dahil po diyan, mga kaibigan, no, kapag nalinis po niya ang kanyang pangalan, makakabalik po siya at maaari po siyang tumakbo sa national election sa 2028. At kung siya po ang i-endorso ng ating Pangulo, malaki po ang chance na siya ay mananalo dahil nalinis na niya ang kanyang pangalan. Samantalang si Sara Duterte, hindi po mananalo yan dahil nakikita po ng tao ang kanyang pag-iwas sa accountability. Nakikita ng tao na ginagawa niya lahat ng paraan para iwasan ang trial. At nakikita po ng tao yan, hindi po bulag ang tao na si Sara Duterte ay umiiwas sa trial. Kaya mga kaibigan, no, pagdating ng 2028, kahit makatakbo man si Sara Duterte, hindi po yan mananalo. Hindi po yan mananalo, mga kaibigan. Balikan ninyo ako kapag hindi naging totoo ang sinasabi ko. Balikan ninyo ako, mga kaibigan. But I tell you the truth and nothing but the truth. Hindi mananalo si Sara Duterte. Dahil gising na ang mga Pilipino, ang nabubudol na lang niya ay mga DDS. DDS na lang ang kaya niyang budulin, hindi ang mamamayang Pilipino. Pilipino ako, thank you po sa info at Rich. Marami pong salamat, no? Pilipino ako. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang congressman. Senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. So mga kaibigan, ito po ang napatunayan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Sinabi po mismo, no, ni Senator Ping Lacson, ang 355 million flood control project sa Bulacan na in-insert sa Senado o BICAM, no? Yan.
Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang congressman o sino mang congressman, senador ang nagpalusot ayon kay Lacson, no? Kasi si ano po ito si Chis Escudero po ang talagang may kapangyarihan pagdating po sa BICAM, no? Siya po ang may kapangyarihan, si Chis Escudero. Yan. So yan po ang katotohanan. Yan. Pilipino ako. Sinong presidente po yung merong 13 kabit? Si Duterte. Duterte po, no? Marami po siyang kabit. May asawa, may kabit, girlfriends, no? Si Duterte po yun. Kaya po nagkawindang-windang ang Pilipinas, nagkagulo-gulo kasi malas po yun. Malas yun. Tingnan mo, ito sabihin ko sa inyo mga DDS, tingnan mo, sa isang pamilya na ang tatay, maraming kabit. Di ba nagkakamalas-malas ang pamilya? Di ba nagkakawatak-watak, nagkakagulo, nagkakamalas-malas? Malas po yun. Tapos, nagkaroon tayo ng Pangulo, Duterte. Maraming kabit. May asawa, may kabit, may mga girlfriends. Kaya nagkamalas-malas ang buhay ng mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas ay nagkanda malas-malas dahil po ang ating Pangulo noon ay si Duterte na maraming kabit. Malas po yun. O sabi naman ni Lorraine Rodriguez, sino ang president na addict? Si Duterte din. Umamin. Siya daw ay nagmamarihuana. Ang marihuana ay isang illegal substance. At inamin din niya na addicted siya sa fentanyl. Nakarating daw siya sa heaven, sa cloud 9. At inamin din niya na sabi niya yung kabataan niya, nagko-cocaine daw siya. Hindi natin alam kung nung kabataan lang o baka until now nagko-cocaine. So inamin ni Duterte na siya ay addict. At merong reflection, merong ebidensya ng pagiging addict ni Duterte. Pumapatay ng tao. Diba? Sabi nga niya lumalabas daw talaga siya sa street ng Davao kasi gusto daw niya makapatay. Nung nawala na siya, 30,000 lang namatay. Sino ba ang pumapatay? Diba addict? Maraming refleksyon na siya ay addict. Si Duterte po ay addict. Pangalawa, manyakis. Sino ba yung manyakis? Di ba yung addict? Di ba? Yung mga hindi addict hindi naman manyakis. Yung mga hindi addict hindi naman pumapatay ng tao. Sino rin ang mainitin ng ulo, minumura ang Diyos? Di ba yung mga addict? Di ba? Yung Pangulo namin, napakabait. Sabi nga dito ni Duterte, sobrang bait daw ng Pangulo, hindi daw makapatay ng langaw. O hindi, ibig sabihin, hindi siya bangag, hindi siya adik. Ang Pangulo namin, isang asawa. Maayos ang pamilya. O hindi siya adik. Ang Pangulo namin, hindi nagmumura sa Diyos. O hindi siya adik. Ang Pangulo namin, hindi pumapatay ng tao. O hindi siya adik. Ang Pangulo namin, hindi nang molestya ng babae. O hindi siya adik. Sino ang gumawa ng lahat ng sinabi ko? Diba si Duterte? O di si Duterte, ang addict. At sinong umamin na nagmamarihuana? Si Duterte din. Sinong umamin na addicted sa fentanyl? Si Duterte din. Sinong umamin na siya ay nagpo-cocaine ng kabataan niya? Si Duterte din. O si Duterte lahat. Siya ang addict. May ebidensya pa. Killer, magnanakaw, nangmolest siya ng babae. Ano pa? Minumura ang Diyos. Lahat ng ebidensya na kay Duterte. Diba? Ano kayo ngayon? Wala.
wala kayong magagawa. Dahil lahat ng ebidensya nandun kay Duterte. Okay, ano pa? Okay, tama na yan, no? So mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood. Bye-bye! Bye-bye! Maraming salamat sa mga PBBM supporters. Maraming salamat, no, sa lahat po ng mga DDS at maraming po salamat sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan, no? Marami pong salamat. Happy Martial Day! Ito po ang anibersaryo ng ating demokrasya. Bye-bye and God bless.